God. Amen. Happy God First Morning po mga kapatid. God first morning po. First morning mo. God first morning po. God first morning po. First morning po sa inyong lahat. Morning. February 4 na, Wednesday. Happy midweekend po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong God First Morning worship, devotional. Para bago po yan, tayo po lahat ay yumuko, panandali at tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, dakila po naming Diyos sa isa naman pong napakagandang umaga. Muli po kaming ginising sa isang napakagandang umagang ito. Yan ang buhay at kalakasan. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan at pinupuri Panginoon. Pinabalik po lahat ng pagdakila. Patuloy na kami po ay nagpapasalamat sa isa naman pong pagkakataon. Bagamat kami po ay magkakalayo-layo, magkakahiwa-hiwalay, ay pinagbubunot po kami sa isang platform na katulad po nito na kami po ay sama-samang dudulog, lalapit po sa inyo. Salamat Panginoon. Sa amin pong pagbabasa ng Biblia, pakikinig po ng devotional sa Jesus Wins. Sa pagbabasa, pakikinig po ng sulat ni Mrs. White sa Councils on Stewardship. Panginoon, paunahan po kami ng banal na espiritu, lalong-lalo na po ang mga mangunguna, mga gaganap po ngayong umaga, ang mga kapatid po namin nakatunghay sa Facebook at sa YouTube. Mga Panginoon ay maayos ang kanila pong kalalagayan, gayon din ang mga tao na hindi man po namin kakilala na makakasumpong po nito sa mga platforms sa social media. Panginoon, datnan po sila ng inyong pong pagpapala at makilala po nila at maranasan po nila ang inyong rin pong pag-ibig. Maraming salamat po Panginoon. Patawarin kami sa anong po kami nagkulang at nagkasala at ang aming pong gagawing paglilingkod at pagsamba ngayong umagay maging katanggap-tanggap at magampanan po namin ang aming pong paglilingkod na ito ng sa ayon sa inyong pong kalooban.
Maraming salamat po muli. Ito pong ang dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. 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 Muli, magandang umaga po at happy God first morning po sa inyo lahat. Tayo po ay papatuloy sa ating pong, ako po muli, no? Edmund Sabio po, sapagkat ng mga nakaraang araw ay si Pastor Mark Sarabia po yun eh. At ako lang po ay kanyang pong napakiusapan. Subalit ngayon po hanggang kailan ba? Friday ay ang inyo pong lingkod, ang inyo pong magiging host para po dito sa ating pong God First Morning. Ngayong umaga makakasama po natin si, hindi ko alam kung pastors po amang ito, mga kapatid po natin si Eliezer Collado, Pastor Rafi Dadale, and Pastor Seth Pablo sa ating pong pagrepaso, pagbabasa ng 1 Kings chapter 3, no? Sa buhay po, sa paghahari po ni Haring Solomon. Sa Jesus Wins po mamaya si Sister Feli Gocheco, at sa ating pong Councils on Stewardship si Pastor Lodimer Gatos po ang ating pong mga kasama, the task before us, no? So tayo po magpapatuloy kung andyan na po si Pastor Eliezer. Parang hindi ko pa po nakita kanina, Collado. Okay, parang wala po mga kapatid. Sino pong nais na mag-volunteer na magbabasa po ng 1 King 3? Okay. Okay, laging handa. Salamat po sa palaging pag-a-assist, Mami Neth Lazaro. Kayo na po ang magbasa. Salamat po. Yan. Ngayon ay nasa Unang Hari, chapter 3. Tama ba, Brother Edmond? Apo. Nag-asawa si Solomon. Si Solomon ay nagkaroon ng pakikipagkaibigan kay Faraon na hari sa Ehipto sa pamamagitan ng pag-aasawa niya sa anak na babae ni Faraon. At dinala niya ito sa lungsod ni David hanggang sa kanyang natapos itayo ang kanyang sariling bahay, ang bahay ng Panginoon at ang pader sa palibot ng Jerusalem. At ang taong bayan ay naghahandog sa mataas na dako sapagkat wala pang bahay na naitayo sa pangalan ng Panginoon hanggang sa mga araw na iyon. Minahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad sa mga tuntunan ni David na kanyang ama. Kaya lang, siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako. At ang hari ay naparoon sa Gibeon upang mag-alay doon sapagkat iyon ang pinakamataas na dako. Si Solomon ay naghandog sa dambanang iyon ng 1,000 handog na sinusunog. Sa Gibeon ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, "Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo." At sinabi ni Solomon, "Ikaw ay nagpakita ng dakila at tapat na pag-ibig sa iyong lingkod na si David, na aking ama, sapagkat siya'y lumakad sa harap mo sa katapatan at sa karunungan at sa katapatan ng puso sa iyo, at iyong iningatan para sa kanya itong dakila at tapat na pag-ibig, at iyong binigyan siya ng isang anak na luluklok sa kanyang trono sa araw na ito. Ngayon, o Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahaluli ni David na aking ama. Bagaman ako'y isang musmus lamang, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok. Ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapag-unawang isipan upang pamahalaan ang iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakapamahala dito sa iyong malaking bayan? Ikinalugod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito
at hindi mo hiningi para sa iyo ang mahabang buhay o hiningi mo man para sa iyo ang mga kayamanan o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi ang hiningi mo para sa iyo'y karunungan upang kumilala ng matuwid. Narito, aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito, binibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip na ano pat walang naging gaya mo na una sa iyo. O may babangon mang sino mang tulad mo pagkamatay mo. Binibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at ang karangalan. Ano pat walang magiging gaya mo sa mga hari, sa lahat ng iyong mga araw. Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan upang ingatan ang aking mga tuntunin at ang aking mga utos, gaya ng paglakad ng iyong amang si David, ay aking pahabain ang iyong mga araw. At nagising si Solomon, yun ay isang panaginip. Pagkatapos, siya'y naparoon sa Jerusalem at tumayo sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon. Siya ay nag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog, pangkapayapaan at gumawa ng kasayahan sa lahat ng kanyang mga lingkod. Ang matalinong paghatol ni Solomon. Pagkatapos ay naparoon sa hari ang dalawang upahang babae at tumayo sa harapan niya. Sinabi ng isang babae, "O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. At ako'y nanganak ng isang batang lalaki na kasama ko pa siya sa bahay." Nang ikatlong araw, pagkatapos na ako'y makapanganak, ang babaeng ito'y nanganak din at kami ay magkasama. Wala kaming ibang kasama sa bahay liban sa aming dalawa. At ang anak ng babaeng ito ay namatay kinagabihan sapagkat kanyang nadaganan ito. At siya'y bumangon ng hating gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki sa tabi ko, samantalang ang iyong lingkod ay natutulog. Inihiga niya ito sa kanyang dibdib at nilagay ang kanyang patay na anak sa aking dibdib. Kinaumagahan, nang ako'y bumangon upang aking pasusuhin ang aking anak, nakita ko na siya'y patay na. Ngunit kinaumagahan, nang aking kilalaning mabuti, hindi yun ang batang aking ipinanganak. Ngunit sinabi ng isang babae, "Hindi, ngunit ang buhay ay aking anak at ang patay ay iyong anak." At sinabi ng isa, "Hindi, ngunit ang patay ay ang iyong anak at ang buhay ay ang siyang aking anak." Ganito sila nagsalita sa harap ng hari. Nang magkagayoy sinabi ng hari, ang isa'y nagsasabi, "Ang aking anak ay ang buhay at ang iyong anak ay patay." At ang isa'y nagsasabi rin, "Hindi, kundi ang iyong anak ay ang patay at ang aking anak ay ang buhay." Kaya't sinabi ng hari, "Dalhan ninyo ako ng isang tabak." Sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. At sinabi ng hari, "Hatiin sa dalawa ang buhay na bata at ibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati ay sa isa naman." Nang magkagayoy, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang puso ay nahahabag sa kanyang anak. At sinabi niya, "O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraay huwag mong patayin." Ngunit ang sabi naman ng isa, "Hindi, yan ay magiging akin ni sa iyo man, hatiin siya." Nang magkagayoy, sumagot ang hari at nagsabi, "Ibigay ang buhay na bata sa unang babae at sa anumang paraay huwag patayin. Siya ang kanyang ina." Nabalitaan ng buong Israel ang hatod na iginawad ng hari. Sila'y natakot sa hari sapagkat kanilang nakita na ang karunungan upang magawad ng katarungan ng Diyos ay nasa kanya. Purihin ang Panginoon sa mga salita at talata na ating binasa sa umaga. Napakaganda ng Brother Alvin. Amen. 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 Napakaganda ng kwento na to. Hallelujah. Napaka nung una nung medyo bata-bata pa ako nung akin itong nabasa. Talagang sabi ko, grabe no. Tawa hindi nga hiningi ni Solomon nung siya ay
bago pa lang manunungkulan, talagang wala siyang alam. Kumbaga sa atin, sa mga leader, no, na natatakot sa umpisa na hawakan ng isang posisyon, di ba? Pero si Solomon, bagamat natakot siya, bagamat may pag-aalinlangan, pero una niyang hiningi ang tulong ng Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip na hingin talaga ang tulong ng Panginoon para gabayan siya dahil wala siyang alam. Kaya sabi niya, bago pa lang siya. At hindi siya pinabayaan ng Panginoon. At isa pa, hindi siya humingi ng anuman. Kaya hindi niya inuna talaga yung sarili niya. Ang hiningi niya ay karunungan sa pag-handle. Dahil siya ay hari, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya ang hiningi niya ay wisdom, di ba? Kaya nakita natin kung paano siya pinagpala ng Panginoon. At yung mga hindi niya hiningi, yung wala sa isip niya, nahihingi niya, alam niya, inuna niya yung wisdom, pinagkaloob sa kanya lahat ng Panginoon ang hindi niya hiningi. Kayamanan, lahat. Kaya napakabuti. At unang-una niyang ginamit yung wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon doon sa dalawang babae. Tama naman. Kahit siguro sa talagang tunay na ina, hindi mo hayaang mamatay yung anak mo. Yung isa, sabi niya, sige, patayin, hatiin mo. Para, kaya alam agad kung sino ang ina ng bata. Kaya napakabuti ng Panginoon. Yun lang ang konting reflection, Brother Edmond, na lagi talaga na unahin natin ng Panginoon anumang mga desisyon na gagawin natin. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sapagkat siya ang gagawa ng tamang paraan upang magtagumpay tayo sa lahat ng ating mga panupala. Good morning po and God bless. Amen. Maraming salamat, Mami Nets. Maraming salamat. Amen. Purihin ng Panginoon sa napakagandang kasaysayang ito, bahagi ng buhay ni Solomon. At salamat po sa inyo pong raw na reflection sa takeaways sa Mami Net. At mahal talaga ni Solomon ng Panginoon at lumakad po siya ayon sa iniutos ng Panginoon o iniwan ni David na mga aral sa kanya. At nakita nga dito kung ano yung hiniling ni Solomon sa Panginoon, higit pa ang ibinigay sa kanya ng ating pong Panginoon sa Haring Solomon. So bigay po natin si Pastor Rafi Dadali. Wala po. Okay, diretso po tayo kay Pastor Seth Pablo. Pastor Seth. Ayan, God first morning po. Amen. God first morning po. At first morning po. Si Pastor Rafi po ata ay nasa sila ngayon? Survival camp. Kaya wala po sila ngayon. Okay, sa akin po mga kapatid, gusto ko rin po mag-raise ng tatlong mga bagay po na nagbigay po ng impact sa akin while reading this chapter. Una po mga kapatid is humility. Lagi natin narinig ito sa mga reflection pero talagang pinabalik tayo sa humility mga kapatid. At nakita ko po kasi dito yung kagandahan kay Solomon na kapag ikaw ay nailagay na sa posisyon ay talagang dapat mas makita natin at mas mapakita natin ang kahalagahan po ng humility. Kasi meron pong mga nailalagay sa posisyon or nailuluklok pero minsan yung mayabang na minsan ay lumalaki ang ulo. Pero dito pinapakita sa atin ni Solomon na nung nalagay siya sa posisyon, nanatili siyang humble. Nakita niya na hindi niya ito kaya kapag wala ang Panginoon. So, nagdepende siya sa Panginoon. Binaba niya ang kanyang sarili. At alam po natin ang pinatutunguhan ng mga nagpapakumbaba mga kapatid. Ito ay talagang inaangat po ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Bruce Lee, sikat na martial artist, sabi niya showing off is the fool's idea of glory.
yung pagpapakitang gilas, yung pagmamayabang, it's the full sway of glory. Pero kay Solomon, humility, yan ang matalinong paraan ng glory. Ano ba yung glory? Kalwalhatian. Kalwalhatian. Glory ay tagumpay, yan, tagumpay. So yung humility, yun yung una. Pangalawa, gusto ko mag-reflect dito sa puso ni Solomon, yung pagiging selfless. Kasi yung paghiling niya po dito ng wisdom, hindi niya lang to hiniling para lang sa sarili niya. Para makinabang siya on his own. Kundi humiling siya ng isang bagay para makatulong din siya sa iba. Ganon ka selfless yung puso ni Solomon dito. Hiniling niya yung wisdom kasi gusto niyang ma-lead or gusto niyang mapangunahan ang bayan ng Israel sa isang maayos at matagumpay na paraan. So minsan po, 'di ba? Kung tayo kaya doon sa sitwasyon ni Solomon at 'di ba? Ang ang napakalaking chance na noon na humingi tayo ng napakalaking mga bagay para sa ating sarili. Pero dito tinuturuan tayo ni Solomon na maging selfless. Yung makalimutan muna natin yung benefits natin, yung sarili natin. At isipin natin kung ano ang pwede nating pang maitulong sa iba. At yun yung nakita ko dito kay Solomon. Kaya siya nag-ask ng wisdom kasi gusto niya mapangunahan ang bayan ng Israel sa isang maayos at matagumpay na paraan. Hindi lang para sa sarili ang kanyang hiniling. And pangatlo, gusto kong i-highlight din dito yung siyempre natanggap niya na yung wisdom. Naniniwala po ako mga kapatid na nung natanggap niya yung wisdom na yon, pwede niya na bang sabihin na kaya ko na to, hindi ko na kailangan si God, may wisdom na ako. Hindi. I do believe na kaya niya, no, natanggap niya yung wisdom at kaya siya full of wisdom dahil meron siyang tinatawag na listening heart. No? When he received that wisdom, hindi siya nagdepende na lang sa sarili niya. Patuloy pa rin siyang nakikinig sa guidance ng Panginoon. Patuloy pa rin siyang lumalapit. Dinudulog niya pa rin ang lahat ng mga lakad niya bilang hari sa ating Panginoon. He has that listening heart, no? Kaya naniniwala po ako na hindi lang to wisdom na kaalaman na pwede na sana siya magdepende sa sarili. Kundi ito ay puso na handang makinig sa kung ano ang sinasabi po ng ating Panginoon. So, yun yung nakita ko dito kay Solomon, yung listening heart. Sana mga kapatid, tayo rin po ay lagi pong bukas sa boses po ng ating Panginoon kung ano yung gusto niya ipagawa sa atin mga kapatid. Ay handa tayo makinig at yun ang ating pong gagawin. Hindi po natin papakinggan yung ating mga sarili. Hindi rin natin papakinggan yung hindi ko naman sinasabing hindi tayo makinig sa iba. Pero syempre, ma-decipher natin kung ito'y galing sa Panginoon. But above all else, diba, let's have that listening heart na nakikinig po sa ating Panginoon katulad po ni Solomon. And siguro habol ko na rin. 3 lang sabi ko pero habol ko na rin. Pang-4 ay kapag tayo ay talagang may ganito mga spirit, it will lead to peace. Magiging maayos yung ating pong pangunguna, yung ating pong pag-lead. Kaya pag wala itong mga spirit na ito mga kapatid, naniniwala ako magkakagulo talaga
yung ating mga pinangunahan ng mga churches ay magkakaroon ng kaguluhan kapag wala po yung mga bagay na ito sa atin na nakita natin kay Solomon. It will lead to peace. Kaya I hope na magkaroon tayo ng humility. Pangalawa ay anong tawag yung pangalawa? Selfless. Selfless tayo. Pangatlo ay listening heart. At naniniwala ko it will lead to a peaceful and successful leadership na pwede nating may alay para sa Panginoon. God bless po mga kapatid. Yun po ang aking pong reflection sa umaga pong ito. God bless po. Amen. Thank you, Pastor Seth. Amen. No? Ang Amen po. kahalagahan ng mga tatlong bagay na yan, humility, selfless heart, and with listening heart, no, na magbubungan ng ating pong peaceful at peaceful leadership sa atin po. Maraming salamat, Pastor Seth, sa inyo pong reflection. Si Pastor Seth ay nagtaas kayo ng kamay, pero hindi pa po ba kayo? Bilang po natin ng mga ilang sandali para po sa kanya pong karagdagan. Good morning, Morning po. Morning. mga minamahal ko mga kapatid. Ang nakita ko lang po dito sa chapter na ito mga kapatid ay yung kung paano si Solomon po ay ibinigay niya yung kanyang kapakumbabaan. Ang nakikita ko mga kapatid, ang karunungan ay hindi nakikita agad sa panahon na tayo po ay nasa pakikinig, kundi kung paano po tayo hindi po sa pamamagitan ng pagsasalita o preacher, kundi kung paano po tayo makinig sa ating Panginoon. Kaya nga, may mga basihan po ang ating pong Rekin mo pa akong kapatid? Malinaw po, Pastor. Loud and clear. Ayan po, wala na po kayo. Biglang nawala si Pastor. Nakamute. Nakamute po kayo, Pastor Seth. Okay, bago po yan, balikan na lang po natin maya-maya. Sayang po natin limit po natin ng oras po natin sa pagbabasa, sa mga reflection, takeaways dito po sa ating chat box. Sabi po ni Brother Sunny Talusan, sa kabanatang ito, si Haring Solomon ay humingi sa Diyos hindi ng kayamanan o mahabang buhay, kundi ng pusong may unawa upang mamuno ng tama. Kinalugdan ito ng Diyos at pinagkalooban siya ng karunungan, pati na rin ng mga bagay na hindi niya hiniling. Pinatunayan niya ang karunungan ito sa hatol niya sa dalawang babaeng nag-agawan sa sanggol. Dito ay pinapakita na ang tamang hiling ay mahalaga at ang hiling na nakaayon sa kalooban ng Diyos ay kanyang kinalulugdan at ang karunungan na nakaugat sa Diyos ay galing sa Kanya. Kapag inuunan natin ang Kanyang layunin, ay idinadagdag niya ang iba pa nating kailangan at kadalasan nagbibigay siya ng higit pa sa ating hinihiling. Ang pusong marunong humingi ng karunungan ay pusong handang maglingkod. Sa ating buhay, kapag inuunan natin ang Diyos at ang kapakanan ng iba, hindi lamang niya tayo ginagabayan, tayo ay pinagpapala niya na higit sa ating inaasahan. Amen. Maraming salamat po. Mula kay Pastor June Barredo, sa ating panahon, tinatawag din tayo ng Diyos na humiling hindi ng pansariling kapakinabangan, kundi ng karunungan upang maging tapat na katiwala ng anumang responsibilidad na kanyang ipinagkaloob sa pamilya, sa iglesia at lipunan. Kapag inuunan natin ang kalooban ng Diyos, idinaragdag niya
ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang layunin. Ang unang hari, chapter 3 ay paalaala sa atin na ang pinakamahalagang hiling sa buhay ay hindi ang magkaroon ng marami, kundi ang maging tama sa harap ng Diyos. Ang pusong marunong umunawa ay pusong handang sumunod, maglingkod, at magbigay luwalhati sa Kanya. Maraming salamat po, Pastor June. Amen. Mula po kay Sister Vivian Tuliao, sa panahon nating inuuna ang mundo, inuuna ng mundo ang talino at sariling diskarte, ipinapaalala ng 1 Kings chapter 3 na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pusong marunong makinig sa Diyos. Iniling ni Solomon, hindi ang yaman o kapangyarihan, kundi ang pusong may unawa sa ating panahon. Sana bago magdesisyon o mamuno o humusga, kailangan muna nating lumuhod at makinig sa boses ng Diyos. Ang buhay na pinamumunahan ng Diyos ay laging nagbubunga ng katarungan, kapayapaan at pagpapala. Maraming salamat po, Sister Vivian. Mula naman po kay Pastor Ernie Marin, ang mga practical na aplikasyon sa unang hari, chapter 3. Una, unahin ang paghiling ng karunungan at gabay ng Diyos sa paggawa ng desisyon, lalo na sa pamumuno at paglilingkod. Ikalawa, kilalanin na tunay na tagumpay ay hindi lamang material, ang tamang puso at kakayahang mamuno ayon sa katarungan ay higit. At pangatlo, gamitin ang mga talento at biyayang natanggap hindi para sa sariling kapakinabangan o kapakinabangan lang, kundi para sa kabutihan ng iba at ikalat ang katarungan. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ernie. Mula naman kay kay Brother Jonathan Maglonso, God First Morning sa 1 King chapter 3, pagdinilay-nilay, inamin ni Haring Solomon na wala siyang karanasan bilang hari, kaya humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. Ngayon din tayo, mga bagong hinirang na mga manggagawa, hindi natin kaya sagan ang ating sarili. Sabi sa Santiago 1:5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Maraming salamat. Amen, Brother Jonathan Maglonso. Nagbabalik si Brother Sunny. Ang mga reflection na nakita ko dito ay, ano kaya ang laman ng aking panalangin? Sarili ko ba ang sentro o ang kapakanan ng iba? At ang kalooban ng kalooban ng Diyos. Sanda ba akong mamuno ng may kababaang loob? Kinilala ni Solomon ang kanyang kakulangan at doon nagsimula ang tunay na karunungan. Sa aking buhay, paano ko kaya ginagamit ang mga biyayang ibinigay ng Diyos? Ginagamit ko ba ito sa pangsariling interes o sa paglilingkod sa Kanya? Happy God First Morning, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Brother Sunny. At si kapatid na Jomar Marioles, ang mga taong kasalukuyang humahawak ng mga katungkulan ng pagtitiwala ay dapat matutong tanggapin ang aral na itinuro ng panalangin ni Solomon. Habang mas mataas ang posisyon tinataglay ng isang tao, mas mabigat ang responsibilidad ng kanyang pasan, mas malawak ang impluwensyang kanyang naipamamalas, at mas higit ang kanyang pangangailangang umasa sa Diyos. Siya ay dapat tumayo sa harap ng Diyos nang may saloobin ng isang mag-aaral. Ang posisyon ay hindi nagbibigay ng kabanalan ng pagkatao. Sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos, nagiging tunay na dakila ng isang tao. Maraming salamat, Brother Jomar, sa inyo pong ibinahagi.
Nagbabalik si Brother Jonathan, nakita natin dito na inuna ni Haring Solomon ang lumapit sa Diyos upang humingi ng karunungan at kasunod nito ang pagpapala na ibinigay din sa kanya sa kanya ang kayamanan. Ang ilagay ang Diyos sa una ay humahantong sa mabungang buhay. Juan 15:5. Salamat po, Brother Jonathan. Kay Pastor Danji Cayetano, ugaliing humingi ng karunungan sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kahit pa alam mo na ang iyong gagawin, huwag magtiwala sa iyong sarili. Humingi pa rin ng wisdom sa Diyos kung ano talaga ang dapat gawin. Kahit pa maging kasing talino ka ng AI, mas mabuti pa rin ugaliin ang humingi ng karunungan sa Diyos bago gumawa. Yan. Maraming salamat po, Pastor Danji. Kay Pastor Nori Malit, ang dalawang babae ay sumasagisag sa mabuti at masamang babaeng manlilindang at mayroon pa rin sa panahon natin ngayon nakikita yung salitang honest at dishonest. And Pastor Dory, si Brother Teddy Francisco, ang hiniling ni Solomon ay ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao. Gaya ng sinasabi sa talata, ang lumakad ng may kababaan, ibigin ang kaamuan at gumawa ng may katarungan. Amen. Maraming salamat po, Brother Teddy. Bigyan na natin ng ilang sandali si Brother Romel bago manalangin sa atin si Sister Neth Lazaro. Brother Romel, kayo na po. Ayan, talagang Brother Mon, hindi ko mapigilan na hindi mag-contribute na konti dito sa ating binasa. Talagang napakaganda po yung ating binasa. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid ko, at sa lahat sa FB at sa Facebook at sa YouTube. Ang aking po ritong refleksyon na napakagandang nakita sa unang hari, chapter 3, ito po ay nagpapakita ng pagpili ni Solomon sa karunungan kaysa kayamanan na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Yun yung mga kapatid. At ito ay nagtuturo na ang paghahanap mula sa kalooban ng Diyos ay kakayahang makilala ang tama, ay magdadala ng tunay na pagpapala, karunungan at pamumuno. Ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa material na kayamanan. Mayroon po ako ditong kinuha na kinote. Sabi po dito sa kinote ko, tulad ni Solomon, hamon sa atin na unahin ang paghingi ng karunungan o wisdom upang makilala ang tama at mali sa ating mga desisyon, kaysa maghangad lamang na material na bagay o kapangyarihan. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Napakaganda, di ba mga kapatid? At kaya po, ang sabi ko pa sa pangalawa, kasiyahan ng Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag ang hangarin natin ay makapaglingkod ng matuwid at hindi sariling interes. Ipinapakita sa kwento na kapag inuna natin ang Diyos, ibibigay niya ang karunungan na kailangan natin at kasama na rin ang iba para magbigay din po ng pagpapala sa ating lahat. Kaya po sa huli may panalangin akong ginawa dito mga kapatid. Panginoon, bigyan ninyo po ako ng pusong may karunungan upang makilala ang mabuti at masama at maging matapat sa aking mga tungkulin. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, yan po ay isang paalala sa ating binang mga lingkod. Ang totoo po tulad ng babae na binabanggit yan, kung tayo ay totoo na naglilingkod sa Panginoon, dapat po ay genuine tayo. Kahit ano man pong gawin sa atin, dapat makikita pa rin po sa harap ng Panginoon na tunay tayo, hindi po tayo palingbing sa iba pang mga salita. Kaya po minsan nakikita lang kasi pag tayo ay nasa banal na pagsiserve, tayo po ay nagbanal-banalan, pero sa totoo pagtalikod natin o sa mga ating daily na ginagawa po ay nakakalungkot na minsan hindi natin nasusunod ang karunungan ng Diyos. Kaya po paalala sa ating pong lahat na tayo po ay laging humingi ng patnubay ng Panginoon para po tayo magtatagumpay sa ating pong pagmimisyon. Happy God first morning po sa ating.
Amen. 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 Maraming salamat po, Brother Romel. Last na po ito sa ating pong Zoom chat mula po kay Brother Carlo Gacho mula pa rin sa Pantok SDA Church. Si Solomon ay nagpakita ng may buong pagpapakumbabang pusong humiling at ang kahilingan niya ay hindi makasariling kahilingan dahil ang intensyon niya ay ang makapaglingkod sa kanyang bayan na naka-align sa kalooban ng Diyos. Ang kahilingan po natin ay palagi sa pansarili lamang. Dapat maging kagaya tayo ni Solomon na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at idalangin natin na ang karunungan nagmumula sa Diyos at hindi ang ating mga sariling karunungan. At nawa magamit at may-apply natin ang ating mga buhay at lakad bilang Christian Adventist ang karunungang ito na ipinagkaloob ng Panginoon. Maraming salamat po, Brother Carlo, mula kay Sister Minda Soriano. Ang First Kings chapter 3 ay nagtuturo sa atin na palaging unahin ang Diyos at lumapit ng may kapakumbabaan palagi. Si Solomon ay hiniling niya sa Diyos ang karunungan dahil wala siyang alam sa pamumuno bilang isang hari. Kaya't ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa mga taong humihingi ng anumang bagay sa kanya at ito ay pinagkaloob ng Diyos, ang karunungan kay Solomon. At ipinakita ni Solomon ang tapat na paghatol sa dalawang babae. Maraming salamat po sa mga kapatid po natin sa Facebook. Kayo rin po ay maaari po magbigay ng mga reflections. Simula bukas po kung nais po ninyong makibahagi rin sa pagbibigay po ng mga reflections, ay subukan po natin basahin yan. Ako po ay nakapunghay din sa ating pong CLPM Facebook page at saka sa sa Discipleship Ministry Facebook page. So good morning din po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat po ng nakasama at nagbibigay po sa atin ng mga kanya-kanya po mga reflections at takeaways mula po dito sa ating pong binasang 1 Kings chapter 3 at tayo po yung magpapatuloy sa ating pong programa. Pero bago po yan, tawagin po natin si Pastor Jerry sa kanya pong huling pananalita bago po ang ating pong pananalangin. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Kayo na po. God first morning mga kapatid. Masaya ba kayo? Okay. God bless you. Amen. Amen po. Amen. Sa inyo paglilid. Dalawang bagay lang ang gusto kong i-share dito sa ating scheduled reading 1 Kings chapter 3, no? Yung una ay ito po kasi yung highlight ng buong parang panahon kung bakit naging matagumpay at naging pagbagsak din ni Haring Solomon. Dalawang bagay po ito, naging maganda sa kanya sa simula pero naging hindi maganda ang end, no? Yung pong introduction ng chapter na now Solomon made a treaty with Pharaoh, king of Egypt, and married Pharaoh's daughter. Then he brought her to the city of David until he had finished building his own house and the house of the Lord and the wall all around Jerusalem. Yun ho ay siguro politically intended o inintend ni King Solomon na sa unang paghahari niya at the age of 40 I think ay gusto niya na matiyak na matatapos yung gawain ng ipinagagawa sa ng kanyang ama, no? Kasi ipinamana sa kanya ng kanyang ama yung project di ba? Yung itatayo ng maganda at maayos na lugar ng pagsamba na doon iingatan ang arko ng Panginoon. Ang isang political step niya ay mag-asawa ng makipag-alyansya sa mga hidden nation na ito po ay isang powerful nation sa panahon ng pag-ahari ni King Saul. At matalino ho yung kanyang pag-iisip na ito mga kapatid. However, ito ho ang unang description ng pag-aasawa niya kaya
naging peaceful ang kanyang leadership nung simula hanggang sa huli, no? Ito ho ay isang tala lamang ng pag-aasawa niya. Napakarami po niyang naging asawa. Marami siya naging asawa at i-describe po yan siguro sa susunod. At yan din ho ang naging dahilan kung bakit naging collapse yung pong paghahari ni Haring Solomon. Ay, sa mga susunod na readings natin, ay nagdala ito ng napakaraming mga Diyos-Diyosan sa kanyang kaharian. Yan. Pero naging peaceful yung paghahari niya kasi walang umaaway sa kanya. Nakipag-alyansya siya sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa sa pag-aasawa sa iba't ibang nasyon. Ito ang reflection ko dito ay para sa atin din. May sinasabi po sa 1 Corinthians 15:33 yung principle, no? Huwag kayong padaya, sabi ni Haring Solomon. Bad company corrupts good character. Yan, tandaan niyo po yan, no? Yung masamang mga kaibigan, pakikisama sa mga masasamang tao o kaibigan ay nakakasira ng ating karakter. So si Haring Solomon, alam natin, ang dulo ay bumagsak ang kanyang kaharian dahil sa nakurap ng mga bad people o yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang ikalawang mga kapatid ay yung kanyang sinabi mismo sa kanyang sulat sa Proverbs chapter 9 verse 10. Bakit po siya nagtamo ng karunungan? Sinabi po mismo ng testimony ni King Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang ibang salin ay sinasabing the fear of the Lord is the beginning of understanding. So wisdom and understanding comes only from the Lord. So yung pong understanding ay kanina ulit-ulit na narinig natin sa tunay na salin, mga kapatid. Ang original text ay nagsasabi na yung pong understanding heart ay inulit kanina ng first reflector natin si Seth na listening heart po yun. Listening heart, ang ibig sabihin po nun ay yung bang marunong kang makinig, no? Marunong makinig o yung understanding heart, listening heart, parehas lang po yun. Kapag ka marunong tayong makinig sa lahat ng side, pag marunong tayong makinig, hindi tayo mabilis humakbang, hindi tayo mabilis gumawa ng desisyon, hindi tayo padalos-dalos, mga kapatid. Pakikinggan natin yung lahat ng side. Magkakaroon tayo ng discernment. Malalaman natin yung bad side and evil side. Pagka hindi tayo mabilis magdesisyon, yung padalos-dalos. Kaya kinakailangan lang natin ng mga good information para mag-arrive sa good decision. Right information, nag-e-end o makapag-desisyon tayo ng tamang desisyon. So, dito sa puntong ito, yun po yung component ng wisdom. Kinakailangan lang po nating makinig sa mga side. At ang side na ito, na pinakatama na side, ay walang iba kundi ang side ng Panginoon. Yun po yung side ng wisdom. Pero mga kapatid, inaalaw din ng Panginoon na madinig din natin yung ibang side para lalong lumutang yung righteous na desisyon. Okay? Para maging ma-practice natin yung mga desisyon na magiging strong. Masasabihin natin na, oo, tama pala yung inireveal sa akin ng Panginoon. So doon ay magkakaroon tayo ng magandang paghusga. Pagka naging maganda yung paghusga natin, hindi natin mag-glorify yung sarili. Kundi totoo pala kapag pinakinggan ko yung side ng Diyos, mapupunta ko sa tamang kalalagayan. Because God wanted ng bawat isa ay maging maganda ang end, maging peaceful ang ating pong mga buhay. So in that, mga kapatid, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya itong ginagawa natin, ito po yung pag-seek ng wisdom every day. Because we are establishing fear, love, ano pa ba mga kapatid, respect, yung pagpapahalaga sa pag-una sa Diyos,
And wisdom all day is provided by God sa ating buhay. God bless you mga kapatid. Ingatan natin ang ating pakikipagkaibigan sa sanlibutan para hindi makurap ang ating karakter. God bless you po. Amen. Maraming salamat po. Amen. Binigyan na tayo ng glimpse sa mga susunod pong kabanata, no? Kaya wag po kayong bibitiw, no? Ating pong inihimay-himay ang banal na kasulatan. Kaya patuloy po tayong mag-invite, no? Para po mas marami po ang makapakinig ng ating pong ginagawang daily spiritual empowerment kada umaga. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Mami Net, maaari pong ipaglingkod ang pananalangin. Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Makapangyarihan namin Diyos, mapagpala. Tunay po na nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan at biyaya na ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw sa tuwing umaga. Salamat po sa pagbibigay ng mga refleksyon ng mga kapatid mula po sa Unang Hari chapter 3, na kung saan ipinakita mo po sa amin, Panginoon, ng karunungan ni Solomon na humingi ng wisdom at may pusong mapamahalaan na may pakumbabaan ng iyong bayan ng matuwid at makatarungan. Salamat po, Panginoon namin Jesus, sa mga aral ng pagpapaalala po sa amin na higit na mahalaga ang karunungan mula sa iyo kaysa sa kayamanan o sa tagumpay. Amin pong hiling, bigyan mo rin po kami ng katulad na pagpapakumbaba at pagtitiwala sa iyong gabay tulad ng ginawa ni Solomon upang magsilbi kaming ilaw sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po sa mga biyayang hindi namin hiniling, ang kapayapaan, ganun din po ang pag-ibig at pagkakaroon ng pagbabahagi sa iyong mga salita tuwing umaga. Naway patuloy po kami na gamitin para sa inyong kaluwalhatian sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono.
Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Para po sa Jesus Wins, nais po nating tawagin si Sister Sarah Jane Gutcheco. Kayo na po, ma'am. Okay po. Sabi po dito, ang kanyang pagsusustento. Sabi po sa Juan 6 verse 32, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking ama na nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Noong lumalaki ang aking asawa, may 8 miyembro ang kanyang malapit na pamilya. Napaka mapagpatuloy ng kanyang mga magulang, kaya't palaging maraming mga nangangailangan ang nakaupo sa pagkainan kasama nila. Hindi sila mayaman, ngunit sa kabila nito, palaging may sapat na pagkain para sa kanila at sa kanilang mga bisita. Palaging binabanggit ng kanyang mga kapatid na kahit hindi nila nakita ang pagkain na dumarami, sigurado silang madalas at mahimalang dinadagdagan ng Diyos ang pagkain upang makakain ang lahat. Sa kanyang ebanghelyo, naitala ni Juan ang isang mahaba at malalim na interaksyon sa pagitan ni Jesus at ng mga tao na naganap pagkatapos ng pagpapakain sa 5,000. Matapos silang pakainin, humiling ang karamihan kay Jesus na gumawa ng isa pang tanda upang maniwala sila sa kanya. Sabi nila, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng mana na nagpapanatili sa kanila sa disyerto, araw-araw sa loob ng 40 taon. Gustong-gusto ko ang kwento ng mana na nakatala sa Exodus 16. Mangyaring maglaan sa sandali upang basahin ito. Marahil ay kabilang ako sa mga nag-aalala na sinubukang mangalap ng higit sa isang araw ng supply na hindi sigurado kung ang Diyos ay magbibigay para sa susunod na araw. At ipinagdiriwang ang katapatan ng ating tagpagbigay sa kanyang anak. Balik sa Juan 6, inihayag ni Jesus na ang mana ay tumutukoy sa kanya, na siya ang tunay na mana na bumaba mula sa langit mula sa Diyos. Ang material na probisyon ng disyerto ay tumutukoy sa espiritual na pagsustento na mayroon tayo kay Jesus. Ang una ay madaling masira, ngunit ang huli ay walang hanggan na sustansya. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At tinapay ang aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mapagmahal na nagbibigay ang Diyos para sa lahat ng ating mga pangangailangan.
pisikal at espiritual. Magtiwala tayo sa kanyang katapatan sa atin na inilalagak ang ating mga alalahanin sa paanan ng krus. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Yan. So, ang ating reflection po sa ating binasa, ito po ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat na nagbibigay sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Physical man po o spiritual. Tulad po ng mana sa ilang araw-araw niyang ibinibigay ang sapat para sa atin kahit hindi natin nakikita kung paano ito dumarating. Ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili ay bilang isang tinapay na buhay na nagbibigay ng tunay na lakas at buhay sa ating kaluluwa. Kahit madalas tayong mag-alala po or mag-worry sa kinabukasan po, tinuturuan tayong magtiwala sa Diyos araw-araw. Kapag inaalay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, natututo tayong mamuhay ng may pananampalataya at kapayapaan na umaasa sa Kanyang walang hanggang pagsusustento po. Yun lamang. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanya pong pagsusustento. Amen! Amen. Salamat po, Sister Sarah. Maaari po ba kayong muna sa panalangin? Sige po. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po sa iyong patuloy na pag-aaruga sa amin. Salamat po dahil hindi mo po kami pinababayaan at laging may sapat na biyaya para sa bawat araw. Patawarin mo po kami kung minsan ay nagdududa at nag-aalala kami sa aming mga pangangailangan. Turuan mo po kami magtiwala sa iyo at umasa sa iyong mga pangako. Naway si Jesus ang tinapay ng buhay, ang maging lakas at pag-asa namin araw-araw. Inaalay po namin sa inyo ang aming buhay at mga alalahanin. Ito po yung tinadalangin po namin. Christ we pray. Amen. Amen! Amen. Amen. Ang kakaunti ay marami. May 3. Offertory Reading Devotional. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Malakias Kapitulo 3 Versikulo 10. Nauunawaan ng malinaw ni Liwali ang mga talatang ito. Mayroon siyang natitirang $10 hanggang sa katapusan ng buwan, na may mga 15 araw pa ang nalalabi. Nagpapastor siya sa isang distrito na may maraming simbahan na nasa layong 150 kilometro sa kanlurang bahagi ng Lusaka, ang kabiserang lungsod ng Zambia. Isang linggo ng umaga, habang nababanaagan ng araw bago pa man ito maging napakainit, nakita niya ang ina ng kanyang matalik na kaibigan na papalapit sa kanyang bahay. Tumayo siya upang patuloyin siya. Sinabi ng babae na ang kanyang pakay ay humingi ng pera upang bayaran ang martilyo. Hindi alam ni Liwali kung ano ang sasabihin. $10 na lang ang natitira sa kanya at kalahating buwan pa ang kanyang lalakbayin. Kung ibibigay niya ito ngayon, wala na siyang matitira. Sa pagtitiwala na siya ay tutulungan ng Diyos, pumasok siya sa bahay at bumalik na may dalang $10 at masaya niya itong iniabot sa babae. Umalis ang babae na masaya. Samantalang ang pastor ay nananatiling nag-iisip kung paano siya aalalayan ng Diyos. Halos 10 minuto lamang pagkatapos niyang maibigay ang $10, may kumatok sa kanyang pintuan. Lumabas si Liwali upang buksan ang pintuan at nasumpungan niya ang pangulo ng institusyon na kanyang tinitirhan na nakatayo roon. Inanyayahan niya ito na pumasok. Pagkatapos ng pagdalaw, habang papaalis na ang pangulo, bumunot ito ng $10 bill at ibinigay ito kay Pastor Liwali.
Nagdasal sila bago siya umalis. Si Pastor Liwali ay namangha dahil ang kanyang ibinigay na $10 nung una ay ibinalik sa kanya ng Diyos. Pinasalamatan niya ang Diyos sa kanyang pag-aaruga. Panawagan. Habang nagpapatuloy tayo sa pagsuporta sa gawain ng Diyos at pagtulong sa kapwa, huwag nating kalimutan na pagkatapos nating maibigay yaong ating kahuli-hulihan, ang Diyos ang mag-aaruga sa atin. Kaya lagi tayong magbigay na may kagalakan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen po. Amen. 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 Sa pagkakataon pong ito, tayo na po ay dadako sa ating pong councils and stewardship so that ni Mrs. White, the task before us, atin na pong tawagin si Pastor Vladimir Gatus. Pastor, good morning po. Okay, magandang umaga po mga kapatid. God first morning sa lahat ng ating mga kapatid na nakatunghay pa rin. God first morning. Ngayong umaga po mga kapatid, meron po tayong panauhin. At ang ating pong panauhin na magbibigay sa atin ng ating prosahin sa Council of Stewardship ay walang iba kundi si Pastor Cesar Tabatas. Siya po ay magagawa natin sa Central Luzon Conference. Magkasama po kami ngayon dito sa SSD, sa LHC, sa Cavite, na hinaraos ko ngayon ang inaugural health leadership seminar. Ngayon po, ang ating pagkakapagsalita ay health director po ng Central Luzon Conference, si Pastor Cesar Magabatas. Import po tayo ngayon mga kapatid. Thank you. Welcome po, Pastor Cesar. Din po. Ay, salamat po. Pwede mo comment pa niyan. Good morning po, Pastor. Binigyan po ako ng task ni Pastor at hindi natin pwedeng hindian yung mga alamat nating mga mentor. Natutuwa din po ako dun sa bata na talagang I hope and pray na magpapastor siya later on. Amen. Tuloy, ang akin pong task ay itong topic na to ay napaka-timely sa atin. So bago tayo magpatuloy, tayo po yumuko at manalangin. Ama, salamat po sa patuloy na pagpapahiram sa amin ng buhay at lakas. Salamat din po sa karapatan na magsama-sama upang sumalok ng karunungan galing sa iyo. Gabayan niyo po kami at mangusap kayo sa aming mga puso sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. May tatlong silang po ako na nais i-share dito sa ating binigay sa akin ni Pastor Gatus. Number 1 is commission. Tayo po ngayon ay bilang mga mananampalataya, may banner po tayo, yung 3 angels message na dapat i-share sa sangkatauhan. At naiintindihan natin na ang commission na ito na binigay sa atin ay hindi optional. Ito ay pinagkatiwala sa atin bilang stewards ng katotohanan. Yung role po natin sa mundong ito ay hindi lang display, kundi tagapahayag tayo na si Kristo'y darating na. Hindi maintindihan ng sangkatauhan ang Panginoon kapag hindi nakikita sa buhay natin. Hindi nadarama sa buhay natin. Hindi na ipoproclaim sa buhay natin. Kahit gaano man ito popular o gaano man talaga ito o alam natin na ang ating buhay ay tinawag tayo ng Panginoon para maging consistent sa pagpapahayag ng katotohanan. Yung buhay natin ay umaalingaw-ngaw yung katotohanan sa atin, sa pagsasalita natin, sa pakikipag-usap natin, sa ministry na ginagawa natin. Kaya tayo ay may komisyon. Ikalawa, tayo ay ang karakter
Yan, commission character. Ang character natin ay napapaloob sa kinakailangang yung ating pag-uugali ay laging nakasunod sa Panginoong Hesukristo. Dapat nating maintindihan lagi na tayo ay niligtas ng biyaya. Hindi tayo pwedeng magyabang, hindi tayo pwedeng magmalaki. Kung ano man yung napunta, kung ano mang meron tayo, lahat ng ito lagi ay under the banner of Jesus Christ. At lagi tayong sumusunod sa Panginoon. Lagi tayong kumukonsulta sa Kanya. Kasi ang buhay natin ay lagi nakaangkalakay sa ating Panginoong Jesus. Tayo ay tinawag ni Jesus. Ang sinusundan natin, ang sinasamba natin, ang sinasampalatayaan natin ay si Jesus. Hindi si Satanas. Amen? So, yung ating mga pag-uugali, yung ating mga ginagawa, lahat yan ay kinakailangan yung buhay natin ay laging meron tayong cross-centered na pamumuhay. Lagi tayong merong self-denial. Lagi tayong may sakripisyo. Hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo nagki-criticize, hindi tayo nagko-condemn, kundi yung buhay natin, buhay ng nakaan sa cross, di ba? Di ba sabi nga sa talata, sabi ng isang talata, take thy cross, di ba? Take thy cross lagi. Si Jesus ang pundasyon at pukunan natin sa buhay. Sa halip na magreklamo tayo, sa halip na mag-criticize tayo, sa halip na magkondena tayo, nawa ay magpasalamat tayo. Kung wala tayong sasabihing maganda sa isang leader, kung wala tayong gagawing maganda sa isang leader, itikom na natin ang ating bibig. At dahil ay mayroon tong kaakibat na eschatological event. Ang ating karakter, ang ating buhay ay may kinakailangang nakadepende sa cross, self-denial and sacrifice. Maintindihan natin ang pagiging katiwala kung lagi nating naaalala ang commission, naaalala natin ang karakter, Na-mute po si Pastor. Sister Lorena de Dios. Na-mute po si Pastor Cesar. Pastor Lodimer. Narinig. Pa-unmute lang po si Pastor Cesar. Na-mute po siya. May pumapasok po kasi na kapatid na Lorena. Opo, paki-unmute po yung isa. Kahit i-mute, bumabalik siya sa unmute eh. Kaya nakaka-distract po ng audio. Si Pastor Cesar po dapat ang naka-unmute. Hindi ko po siya ma-unmute eh. Pastor Lodimer? Nagano ba nag-work? Hindi po siya nakamute pa rin po siya, Pastor. Oo. Yun. Okay na po. Okay na ba, sir? Patuloy na po kayo. Sige po, tuloy po tayo, Pastor. Again, good morning po. So, sa umagang ito, binigyan po ako ng task ni Pastor na i-share sa inyo. Pastor, doon na po tayo naputol sa may May 3 points lang po ako na gusto kong i-share. Number 1, dito sa ating pag-aaral. Pastor Cesar, doon po tayo naputol sa may character. Narinig naman po yung first part po. Yes po. Okay, character na lang. So, Apo. thank you.
Ang karakter natin laging nakaangkla kay Jesus. Yun ang gusto kong idiin sa ikalawa. Lagi nating tatandaan na niligtas tayo ng biyaya. Lagi tayong niligtas ng biyaya at ang biyayang ito ang magpuproduce ng pagsunod sa ating buhay. At gusto ko ring sabihin na ang pinaglilingkuran natin, ang sinasampalatayaan natin, ang sinasamba natin sa buhay natin ay si Jesus, hindi si Satanas. Kung may makikita ang pag-uugali sa atin, kung pagiging katiwala, ang makikita ay si Jesus, hindi si Satanas. Amen? So, ang laging naka-depende tayo sa ating Panginoon. Nakadepende tayo sa Kanya. Tayo kumukonsulta sa Kanya. Tayo ay laging nag-aantay ng Kanyang sasabihin. Yan yung karakter. At ang ikatlo ay yung cross. Yung pagsunod natin sa cross. Ang pagsunod natin sa cross ay kinakailangan may sakripisyo. May pagsasakripisyo. Aalisin ang pagiging selfish. Kasi pag ikaw ay laging nakasentro sa sarili mo, alam mo, ma-highlight ka at the same time, ang ginagawa mo para sa sarili mo. Kailangan natin ng reorientation ng ating values. Hindi ng values ng sanlibutan, kundi ang values ng Panginoon natin. So napakahalaga na tayo ay mag self-denial. Hindi tayo hindi tayo complain. Walang reklamador sa gawain ng Panginoon. Kung magrereklamo tayo, hindi sa ating mga pastor, magrereklamo tayo sa Diyos. Siya ang kakausapin natin kung gusto na tayo magreklamo. Kasi sa Bible, hinahanap ko pag nagrereklamo si Job, kanina siya pumupunta. Kanina siya nagsasabi ng kanyang mga rants. Kanina siya nagsasabi ng kanyang mga kuda. Di ba laging sa Diyos? So kung tayo magkikriticize, hindi tayo na dapat nagkikriticize ng tao. Kung wala tayong sasabihing maganda, let's keep our mouth shut. So nire-remind tayo ng Panginoon, hindi rin tayo nagkukondena, hindi tayo nagkukondem. Kasi pag tayo nagkondem, anong sabi ng Bible, yung pagkukondem natin, yun din yung sukat na ikukondem sa atin. So again, commission, inatasan tayo ng yung ating gawa ay ating mensahe ay eschatological. Ikalawa ay karakter. Ikatlo ay cross na nakacentered tayo sa self-denial at sacrifice. Kung tayo ay makikita natin ang tatlong sin na ito sa buhay ng isang pagiging katiwala, ay ang Diyos ay malulugod sa atin. Pagpalain tayo sa Ama. Amen! Amen! Amen. Yan na yung bata. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pastor Cesar Magbatas, sa pauuna po sa pagbabasa at pagbibigay po ng reflection sa the task before us sa ating pong sa umagang po ito. Maraming salamat po, Pastor Lodemar Gatos. Mga kapatid, kung meron po kayong mga nais na ibigay na mensahe or reflection sa ating pong narinig, ito na po ang takdang oras. Bagamat tayo po ay nagkaroon ng konti lamang naman pong delay kanina dahil po nawala po sa atin pong nawala po yung mic po ni Pastor Cesar, pero naniniwala po ako na tayo pa rin po ay lahat po ay nakinabang sa mensahe pong ating pong narinig. Okay po, tayo po ay magpapatuloy. Okay po, sino po ang nais na magbigay ng kanyang pong mensahe? Napakinggan po natin ang kahalagahan po ng ating pong commission, character, no? Na tayo po ay maging parating ilaw sa ating pong ginagalawan upang makilala at makita po ang pag-ibig, ang ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga pamumuhay. Ito,
Pastor Jerry, bakit po? Oo, masaya ako kasi sinamahan tayo ni Pastor Cesar Pagbatas. Ibigan natin yan at mabuting pastor. Salamat, Pastor Cesar. Congratulations pala sa iyong bagong tanggap na tungkulin sa CLC. Balain kayo ng Panginoon at yung buong pamilya mo. Sana ay itong umagang ito ay nagdulot sa ating lahat ng blessings sa kanyang sinyer na reflection sa ating Councils on Stewardship, book Councils on Stewardship. Salamat din kay Pastor Laudi na nag-invite ng ating kaibigang pastor galing sa ating mother institution. Ipaabot po, Pastor Cesar, ang aming pong panalangin at pangumusta sa ating mga leader sa CLC, ang ating mother institution. God bless you, Pastor. God bless you. Salamat po. Amen. Amen. Salamat po muli, Pastor Cesar. Amen po. Ayun po, no? Siguro po ay nakakuha din ng tip ng iba po mga pastor na maungon at naka-assign sa mga susunod po mga panahon ay maaari niyo po rin gayahin si Pastor Gatos na mag-invite ng pwedeng speaker na Pastor Gatos. Ayan, salamat po. Pastor Gatos, meron po kayong nais na idagdag o sabihin po bago po tayo dumako sa Acts prayer? Yeah, gusto kong maraming salamat, Brother Edmond. At salamat din kay Pastor Cesar. And meron akong gustong stress doon sa point na binanggit ni Mrs. White dito po sa The Task Before Us. At yun ay may kinalaman doon sa bahagi nung we need to understand our work and to do it with fidelity. Yung salitang fidelity, mga kapatid, ay nung sinabi ni Mrs. White na lingkod ng Panginoon na we need to understand our work and we shall work with fidelity. Ito ay may kinalaman sa paggawa natin na may katapatan. Yes, hindi tayo lahat ay nakikita ng ating mga paglilingkod, pero dapat natin isinasagawa na merong katapatan, merong man pansin sa atin o wala. Dapat ang ating mga paggawa ay hindi naukol lamang sa tao, kundi lalong-lalo na naukol sa Diyos. Katulad ng mga pangyayari sa buhay ni Tadeus. Kilala ninyo mga kapatid si Jude. Siya ay hindi pansinin sa kanyang mga ginagawa. Wala man lang siyang mga obvious na nakikita na katulad nila Pedro kung iyahambing ang kanya naging buhay. Pero I tell you, hindi man napapansin pero napaka-significant ng kanyang mga ginawa na magkakasama sila ng ating Panginoon Jesus. Ganon din tayo mga kapatid sa mga huling panahon na ito. Nakikita man tayo, wala man nakakapansin, pero kapag tayo gumawa hanggang sa maliliit na mga bagay, ay napakahalaga na tayo nagtatapat. Dahil kung tayo ay nagtatapat sa hindi na papansin ng mga gawain at tungkulin, how much more kung tayo ay napapansin at nakikita ng mga tao sa mga pagganap natin sa ating mga tungkulin. Kaya napakahalaga dito nung sinabi ni Ms. White na we need to understand our work and to do it with fidelity. At yan ay tumutukoy sa isang napakatinding responsibilidad at mga kapanagutan na hindi natin po pwedeng ipagwalang bahala at mabubuhay tayo ngayon mga kapatid sa mga huling araw na ito upang dalhin ang babala sa maraming mga tao na mayroon pong tinatawag na maingat na mga pamamaraan. At ang maingat na mga pamamaraan na yan ay may kaakibat pong sakripisyo sa gawain po ng pagkatawag sa atin. Yun lamang po, Brother Edmond. Maraming salamat. God bless morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Pastor Gatos. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na tayo po'y pinagpala sa mga unang oras po ng ating pong umaga at napaka-puspos at hitik na hitik, no, sa mga lessons, sa mga aral po na ating pong narinig mula pa kanina. So mga kapatid, sa ating pong acts of prayer, sa adoration at confession, pangunahan po tayo ni Pastor Seth Pablo
at sa Thanksgiving at Supplication si Pastor Ernie Marin. Ang mga naitalang mga prayer request po ay naandyan at naibahagi na po ng ating pong partner Melvin Vilasano. At kung meron pa rin po kayong mga iba pang gustong ipanalangin, maaari po kayong magbigay ng mga message po sa chat box. Nawa ay makuha pa rin po ni Pastor Ernie mamaya po sa ating pong panalangin or ililista na lamang po natin uli para po maisama po sa bukas po sa ating pong pananalangin kung hindi man po natin mabasa mamaya or sa missional evening po mamayang gabi. Sa ating pong missional evening, every 7 p.m. po yan, tayo po ay dumalo rin. Kung meron po tayong pagkakataon, daluan po natin ang missional evening po natin at mag-invite pa rin po tayo na iba pa po natin mga kapatid. Pastor Jerry, meron po kayong nais ihabol? Pakisama sa prayer, siyempre yung speaker natin si Pastor Cesar na ito, pakisama sa prayer. Yung ating guest speaker, sama na natin yung leadership na si CLC, hindi pagkakataon natin na kasama si Pastor. Pagkain natin yung ministry niya at saka yung family. Salamat, Brother. Amen. Okay po, bagamat medyo mahina yung signal po ni Pastor Jerry, Pastor Ernie, sama po natin sa panalangin po si Pastor Cesar Magbatas at ang mga leadership din po ng CLC. Salamat po at may prayer request pa rin po dito ang mother po ni Pastor Joel Filiartos, Mother Ombing Filiartos po for full recovery po sa kanya pong sakit. Salamat po. Mga kapatid, kung meron po kayong pagkakataon na tayo po ay lumuhod sa napakagandang umagang ito, inaanyayahan ko po kayo na lumuhod sa pananalangin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay mananalangin. Ama naming banal, sa pagbukas ng panibagong umagang ito, muli mo pong pinalutan kami ng iyong biyaya, pinuhusan ng iyong mga pagpapala. At kami po ay pinaligiran mo ng iyong kabutihan. Kaya po, kinikilala po namin kayo na kayo ang karapat dapat lamang. Lalong-lalo na po ng kapurihan at kalwalhatian. Itinataas po namin ang inyo pong pangalan sa mga oras na ito, dakila po namin Diyos. Kayo po ang aming pong napakadakila at napakabuting Diyos. Kayo ang dahilan bakit kami muling nagising at nabuhay sa umaga pong ito. Marami po kayong ginawa at patuloy pang gagawin na kinikilala po namin sa oras na ito, Panginoon. Ngunit kinikilala rin namin na kami po'y hindi karapat-dapat. Alam niyo po ang aming mga buhay na kami may tatagos ng lahat
ay hayag sa iyong pong paningin. Ang aming pong pagsamoy, humihiling kami ng kapatawaran mula po sa naamin po namin na kailangan po namin kayo sa aming mga buhay. Dahil wala kaming magagawa kung wala po kayo. Naamin namin kami marupok, naamin namin kami mahina. Tulungan ang bawat isa at patuloy kaming baguhin patungo sa buhay na katulad ng aming Panginoong Hesus. Patawarin niyo po ang iyong bayan sa lahat ng aming mga kukulang at pagkakasala. At gawin kaming karapat-dapat sa mga oras na ito sa aming pong paglapit at pagdulog upang ang paghiling po naming ito ay magiging mabangusam niyo dyan sa banal na luklukan ng awa. At ngayon po ipagpapatuloy ni Pastor Ernie ang panalangin. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pananalangin, mga kapatid. Mahal naming Panginoon, maraming salamat pong muli sa isang napakagandang umagang ito. Mula pa kanina, Panginoon, sa aming pong pagbabasa ng inyong pong mga salita, sa pagbabasa ng aming pong morning devotional, at sa pakinig po sa sulat ni Mrs. White, at binahagi pong mga mensahe ni Pastor Cesar, ay pinupuri po namin kayo, Panginoon, at pinapasalamatan sa mga aral, mga mensahe amin pong napakinggan na patuloy pong nagpapalakas sa amin pong pananampalataya, nagbibigay sa amin ng ibayang inspirasyon upang po kami humayo sa sanglibutan ito, taglay ang inspirasyon, ang ilaw, at nawa, Panginoon, kami po ay inyong gamitin lahat ng mga naririto po mga kapatid sa Zoom, sa Facebook, sa YouTube. Gamitin po kaming sama-sama, Panginoon, upang mas marami pang mga tao, mga kaibigan, kakilala at hindi namin kakilala, Panginoon, na makakilala po sa amin pong Panginoon at sa kauli-uli ay tanggapin rin po nila kayo, Panginoon, bilang kanila pong tagapagligtas, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay nagkakaroon ng pagkakataong lumapit, magsama-sama at mag-aaral po ng inyong pong mga banal na salita. Maraming salamat po sa napakagandang umagang ito na patuloy pong binigay sa amin. Binigyan muli kami ng buhay at kalakasan. Patuloy na patatagin ang amin pong Central Luzon Provinces Mission, ang leadership po mula sa aming pong mga pastors, mga directors, hanggang sa mga elders, hanggang sa mga local churches, Panginoon. Nawa, mas marami pa ang makinabang sa programang ito na Daily Spiritual Empowerment. Mas marami pa pong mga kapatid po namin ang makisangkot sa gawain ito at patuloy na makinabang sa programang ito. Dalangin po namin, Panginoon, sina Sister Neth Lazaro, ang pamilya po niya, Panginoon, gayon din ang pamilya po ni Pastor Seth Pablo, ang pamilya po ni Sister Sarah Jean Checo, ang pamilya po ni Pastor Cesar Magbatas na nakasama po namin ngayon mula sa CLC. Maraming salamat po sa kanya at gayon din po kay Pastor Lodi Mergatus. Panginoon, ang mga kapatid po namin ito na inyo pong bibigyan ng mga iba't ibang mga gawain, Panginoon, para po silang ingatan, patatagin, Panginoon, bigyan ng mabuting kalusugan, malakas na kalusugan, Panginoon, malakas na pangangatawan sila, sampu ng kalapong mga pamilya, pagpalain, Panginoon, at patuloy na gamitin upang sa ikatatapos po ng gawain po dito sa lupa. Tuloy na pagpapala po na nagmumula po dyan sa kaitaasan ng kanila pong maranasan
At patuloy po silang ingatan, sama po sila magpunta at gumawa po sa inyong bukiring. Patuloy po namin dalangin ang aming pong CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder. Kailangan po namin, Panginoon, ang mga pamilya na nag-commit, patuloy pong sapatan ang kanila pong pangailangan, gayon din ang iba pa po na hindi pa po namin nakasama sa gawain ito. Panginoon, kilusin din po ang kanila pong mga puso upang mas lalong bumilis, mas lalong mapalawak pa po ang gawain dito po sa CLPM at may itatag na po ang headquarters na amin pong ipinapanalangin. Kaya din po, patuloy po namin dinadalangin ang first 100 days goals po ng CLPM, ang anim na inailista po ng mga goals, Panginoon. Hindi po pangunahan po ito. Alam po namin na hindi po namin ito magagawa, matatapos kung wala po kayo sa amin pong kalagitnaan, kung wala po ang inyo pong pangunguna. Nais po namin, Panginoon, na ilapit ang mga bagay na ito sa inyo, Panginoon, at patuloy na ang inyo pong kalooban ang siyang mangyari po sa first 100 days po ng CLPM. Nais po namin ilapit sa inyo, Panginoon, ang Bible study para po sa mga inmates, sa mga kapatid po namin sa Cabiao Municipal Jail, para po sa gawain ito, Panginoon, na amin pong ginagawa sa kulungan, Panginoon, na ang aming pong mga kapatid ay magkaroon ng mabilis na hearing sa kanila pong mga kaso at kanila pong kaagarang paglaya ang aming pong hiling po, Panginoon, para po sa kanila. Ang ligtas na paglalakbay mula po Mindanao papuntang Bulacan ni Rosita at Emelinda Makalalag, ngayon pong darating na February 7, Panginoon, ang kanila pong mga paghahanda ay maging maayos, Panginoon, at ang kanila pong paglalakbay ay mailayo po sila sa anumang pong aberya, Panginoon, at makarating po sila sa Bulacan ng maayos at ligtas. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay idalangin po namin ang patuloy na kagalingan at mabuting kalusugan sa mga kapatid po namin may mga karamdaman. Naririto po at dalangin po namin ang complete healing para kay Leonard Cabides, Benhur Agudes na nakaranas po ng stroke. Ang kapatid po namin si Tess Edkibal na meron pong lubhang karamdaman, Panginoon. Inalapit po namin sila. Alam po namin na hindi pong mapagpagaling na kamay ang siyang hawak po sa kanila upang makaramdam po sila ng kaginawahan sa kanila pong pangatawan. At sa inyo pong kalooban ay gagaling po sila, Panginoon. Amin din pong inalapit ang amin pong kapatid na si Nanay Ombing Filiartos, ang ina po ng aming pong pastor, Joel Filiartos, na gayon din po ay magkaroon ng mabuting kalusugan, maka-recover po sa kanya pong karamdaman. Din po si Chay Gacheco, si Celia Mansayak, Norberto Serafin, ang aming pong kapatid na si Danilo Esguera, patuloy po namin inilalapit sa inyo, Panginoon, na sa kanya pong gagawing radiation at chemotherapy. Pangunahan po ang doktor, ang mga nurses na gagawa po nito. At maramdaman po nila ang inyo pong maghahawak po sa kanila. Ang kanila pong mga pangatawan ay mahihanda sa naman pong mga gamot at mga treatment na kailangan pong gawin sa kanila pong mga pangatawan. Dalangin din po namin si Ronald Medford, Bert Ronquillo, Samson Lacambra, Marian Dane Malubay, Gloria Blaze, Gemma Muya, Christina Aguilar, Emerson Parcon, Susana Garcia at Miriam Rosete. Ang nalalaman po ninyo ang kanila pong mga kalagayan, ang kanilang mga kailangan, Panginoon, sa kanila pong mga
naramdaman ito, ano man pong naramdaman nila, Panginoon, ay bigyan po sila ng kaginawahan sa kanilang pong pangatawan. Gayon din, dalangin po namin ang mga kanila pong mga pamilya na tumitingin po sa kanila, nag-aalaga po sa kanila. Sapatan din po ang kanila po mga pinansyal na pangailangan upang matustusan po ang mga kagamutan na kailangan po para po sa mga kapatid po namin itong may mga sakit. Ang maaari pong may mga iba pa po kami mga kapatid na may mga karamdaman na hindi po nailista. Hindi man po namin mabanggit, Panginoon. Alam po namin na nalalaman po ninyo ang mga kaligayan po ng aming po mga kapatid na ito. Kaya din ang healing at recovery po ni Sister Emma Pablo ay amin pong nilalapit po sa inyo. Karoon po ng kagalingan ng aming pong kapatid na ito. Meron po mga na operahan na at patuloy po namin inilapit ang kanila pong patuloy na recovery. Kaya po na Nanimpa Limbaro, Nanay Lina Baredo, kapatid na Susi Caranza, Jerry Lee Gomeno at James Cahobe. Sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay aming pong dalangin na sila ay manumbalik sa kanilang kalusugan, sa kanilang pong maliksi at aktibong pangangatawan. Makasama po namin sila sa paglilingkod, sa pagsamba, at patuloy po namin silang makapili. Kailangan po namin, Panginoon, na naman po ang aming pong mga nararamdaman, ang mga pangatawan, Panginoon, patuloy po itong pagalingin, palakasin po kami sama-sama. At upang kami po ay patuloy na magamit, Panginoon, kami po nais po namin na patuloy na makasangkot sa mga gawain sa amin po mga iglesia. Maraming salamat po, Panginoon, sa kasiguraduhan na ang aming pong mga pagsamo, ang aming pong paglapit sa inyo ay inyong diringgin, Panginoon, sapagkat alam po namin na kayo ay nakakarinig ng aming pong mga idinadalangin, Panginoon, sa inyo pong kalooban, sa inyo pong tamang panahon, sa inyo pong biyaya, Panginoon, ay alam po namin na mangyayari ang lahat ng ito. Napalataya po kami, Panginoon, at patuloy na malapit sa inyo. At ang lahat pong ito ay aming pong dinudulog, sinasama, Panginoon, sa inyo pong banal na harapan. Ingatan po kami sa buong maghapon ng aming pong paggawa. Patuloy na maging ilaw kami, saan po kami paroroon, saan anuman po ang aming pong gagawin sa buong maghapon. Ilayo po kami sa anuman pong kapahamakan, ang mga magbabiyahe, ang mga nasa daan po sa kasalukuyan, patuloy po sa inyong ingatan. At muli ibalik kami sa kinagabihan sa aming pong mga tahanan, taglayang ang parehas na lakas, at muli magsama-sama sa missional evening na aming programa mamayang gabi. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtaguan, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga pagpapala, mga biyaya na hindi namin lubos na maisip, Panginoon, na aming pong natatanggap mula sa inyo. Sa maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng papuri at pagsamba ay aming pong ibinabalik yan sa kaitaasan. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin sa aming pong panalangin ito, Panginoon, at ibinabalik po namin ang lahat po ng papuri. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain.
Building Up for Mission. Ang Central Luzon Province's mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Amen. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim.
Pastor Gatos for closing prayer po. Kahit po ay manalangin mga kapatid, mapagmahal po naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kagandahang loob. Binigyan kami muli ng isang napakalaking pribilehiyo upang katagpuin ka namin sa umagang ito at aralin ang mga sitas sa Biblia. Mga payo po ninyo sa pagiging katiwala at ang aming morning devotional. Salamat po sa mga narinig naming mga reflections. Ganon din sa mga panalangin at ang aming pong tanging hiling sa umagang ito. Patuloy kaming palakasin sa isang kalagayan na naging masela ng aming pong panahon. Inyo pong pagpalain ng lahat ng mga kapatid na nasa ganitong platform na sa unang araw ng umaga ay tinutunghayan po nila ang inyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Patuloy kami, O Diyos, patatagin, maging sa aming mga kalusugan, sa paghawak namin sa mga banal na pangako na inyong pinagkalob sa amin sa magitan ng banal na kasulatan. Gawin kaming mga individual na mapanalanginin at patuloy na tumatayo na matatag sa mga prinsipyo ng pagiging katiwala. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga gawain sa maghapon. Ihanda ang aming puso sa pagharap sa maraming mga hamon ng pagmimisyon. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. 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 Mag-chanting po tayo mga kapatid. Dati po tayo. Our mission statement: make disciples of Jesus Christ, who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that will be angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central around this mission, pursue this education through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision: every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. For Joey. Sa katapos-tapusan mga kapatid, mga agpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaysa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat ng nakasama po natin sa Facebook. Joey. Good morning po. Bye-bye. Good morning po sa inyo lahat. God bless you po. Good morning. Good morning po. Good morning, Brother Mel. Jeren, also Good bukas. morning, Brother Sunny. Good morning po sa inyo lahat. Brother Sunny. Pastor Jerry. Good morning po, Pastor Salamat ng mga Good morning po. Salamat ng mga pastor po. Happy Good morning, Sister Minda. Ingat po tayo po mga Good kapatid. morning, Sister Net. Bless you po. Good morning, Sister Morning, Joel. Irma. Good morning po, Pastor Jerry. Good morning, Jerel. Ito, Jerel. Jairo, ka daw bukas. Pastor Jerel, yung boses na to. Nasa travel yata si Pastor Jerry. Okay. Okay po. Ingat po kayo, Pastor Jerry. Out na. Salamat po. Good morning po sa atin lahat. Ingat po. Salamat po, Pastor Jerry. At dyan natatapos ang ating God First Morning Devotional sa umaga na ito. At patuloy nating invite ang ating mga kaibigan, kapatid at mga kasama para sila din naman na ma-bless sa bawat umaga.
God bless po sa ating lahat.